napakagandang araw sa ating lahat. Batid kong ang lahat sa atin ngayon ay handa na para sa ating isa na namang interaktibong talakayan ngayong araw. Ngunit, para formal na buksan ang ating talakayan ngayong araw, ay sisimulan muna natin ito sa isang panalangin na aking inihanda. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong bagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong maipagpatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabago dahil sa pandemyang aming kinahaharap. Gabayan mo kaming mga mag-aaral sa aming pag-aaral upang magkaroon kami ng bukas na kaisipan sa lahat ng aralin at lubusang maunawaan namin ang mga tinuturo sa amin. Gabayan nyo din ang aming mga guro na aming inspirasyon na walang sawang sinisikap gawin ang lahat ng paraan upang kami ay matuto sa kabila ng pagsubok na dulot ng pandemya. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lang namin tinataas ang lahat ng ito. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, papuri at pagsamba. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Ngayon naman, para tiyaking naririto na kayong lahat, ay i-check ko muna ang inyong attendance. Subalit, sa halip na naririto po ang inyong sasabihin ninyo ang inyong paboriting kulay. Halimbawa, tinawag ko si Kasilak. So kung ano yung paborito niyang kulay, yun ang kanyang sasabihin. Nagkakaintindihan ba? Okay. Barrios, naririto ba? Kasilak? Baruntoy? Alimpuos? 5, Lora, Taganahan, si Takder, okay, si Panagsagan, si 5. Okay, dahil naririto kayong lahat at walang absent sa inyo, nais ko munang ipaalalang muli kung ano-ano nga ba ang ating patakaran sa loob ng classroom na ito. Unang-una, kagaya ng palagi kong sinasabi, ay kailangan nating gamitin ang ating wikang Filipino sapagkat nasa asignaturang Filipino tayo ngayon. Ikalawa ay kapag mayroon tayong itatanong or mayroon kayong itatanong ay gamitin lamang ang raise hand button at kung wala naman kayong mga katanungan ay panatilihin lamang ninyo na naka-off ang inyong mic upang hindi kayo makadisturbo sa iba ninyong kaklase. At panghuli ay makinig kayong mabuti upang sa gayon ay kapag maitinanong sa inyo ay hindi na kayo patanong-tanong pa sa inyong mga kaklase bagkus ay makakasagot kayong agad. Nagkakaintindihan ba? Okay, batid kong naiintindihan na ng lahat ang ating patakaran sa loob ng classroom na ito. Ngayon naman, upang tiyakin na nakinig kayo sa ating nakaraang talakayan, ay malalaman ko ngayon kung mayroon ba kayong natutuhan. Ano nga ba ang pinag-aralan natin nakaraang pagkikita? Yes, Ria, tumataas ka ng iyong kamay? Tama! Ang pinag-aralan natin nakaraang pagkikita ay patungkol sa ating wikang pambansa at tama ang iyong kasagutan na nagkaroon tayo ng isahan at mga pangkatang gawain. Napakagaling, Rhea, at dahil dyan ay bibigyan kita ng 10 puntos. Bago magtapos ang klaseng ito ay inaasahan na nalaman ninyo ang kahulugan, dahilan at 2 wikang bilingual na gagamitin ng konseptong pangwika. Ikalawa ay nakabubuo kayo ng isang malikhaing presentasyon gamit ang makabagong teknolohiya batay sa konseptong pangwika. Ang panghuli naman ay nakababahagi kayo ng inyong sariling opinyon batay sa paksa na ating itatalakay.
Ngayon naman ay maipapakita ko sa inyong mga larawan na may kaugnayan sa ating talakayan. Palagi nating tatandaan na ang bawat isa sa inyo na mayroong partisipasyon sa klaseng ito ay bibigyan ko ng karagdagang puntos. Nagkakaintindihan ba? Okay, maraming salamat. Para sa unang larawan na aking ipinapakita ngayon, ano ba ang inyong mapapansin? Yes, Almira, nakikita kitang tumataas ng iyong kamay? Tama, ito ay ang mga buwan sa loob ng isang taon, subalit ito ay nakasulat sa wikang Filipino. Para naman sa ikalawang larawan, ano kaya yung mapapansin ninyo? Yes, Ria? Tama, napakagaling Rhea. Ang nasa ikalawang larawan ay ang mga buwan din sa loob ng isang taon, subalit nakasulat ito sa wikang Ingles. Ano naman kaya ang pinagkaiba ng dalawang wika na aking ipinakita? Yes, Ashley, nakikita kitang tumataas ng iyong kamay. Tama, napakatumpak ng iyong kasagutan, sapagkat ang pagkakaiba ng dalawang larawan na aking ipinakita ay sa unang larawan ay makikitang nakasulat ito sa wikang Filipino na siyang lingua franca ng ating bansa. Samantalang sa ikalawang larawan naman ay pinapakita rito ang wikang Ingles na lingua franca ng ating daigdig. At dahil napaka-partisipatibo ninyo ngayong araw, ay bibigyan ko kayo ng karagdagang 10 puntos. Kung napapansin nyo, ay may ipinakita ko sa inyong dalawang magkaibang larawan. Kung napapansin din ninyo, ang unang larawan ay nagsasaad ng wikang Filipino, samantalang sa ikalawang larawan naman ay nagsasaad naman ng wikang Ingles. So sa tingin nyo, ano kaya ang ating magiging paksa ngayong araw? Tama! Ang ating magiging paksa ngayon ay isa sa uri ng mga konseptong pangwika na tinatawag na bilingualismo. Ano nga ba ang bilingualismo? Ang bilingualismo, ito ay ang pagkakaroon ng isang individual ng magkasintulad na gamit at kontrol ng dalawang wika. At ayon yan kay Bloomfield 1935. So bigyan din natin ang salitang gamit at kontrol. Ang ibig sabihin ng gamit at kontrol, ito ay nangangahulugan na ang isang taong bilingual ay may sapat at pantay na kakayahan sa dalawang wika na kanyang ginagamit. Ngayon naman ay tutungo tayo sa mga dahilan ng bilingualismo. Subalit, lagi nating tatandaan na nangyayari lamang ang pagkakaroon ng bilingual sa pamamagitan ng ating pakikipag-interact at pakikipag-usap sa iba't ibang tao sa ating lipunan. Ano-ano nga ba ang iba't ibang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng bilingual na wika? Una, ay ang tiyak na pangangailangan ng isang individual na gamitin ang kanyang pangalawang wika upang makaangkop sa lugar na kanyang kinabibilangan. Ibig sabihin ay kailangan mong makibagay sa lugar na iyong kinabibilangan. Halimbawa ay galing ako sa ibang bansa. So kapag pumunta ako dito sa Cebu ay kailangan kong pag-aralan ang kanilang wika upang sa gayon ay magkaintindihan kami ng aking kausap kung may pagkakataon. Ikalawa ay ang pangangailangan ng isang tao, partikular na sa gamit ng impormasyon o gawaing pananaliksik na gagamitin sa pag-aral ng ibang wika. Pangatlo ay ang palipat-lipat na tahanan at ang pang-apat naman ay ang pagkakaiba-iba ng mga relihiyon. Ngayon naman ay tutungo tayo sa dalawang wikang bilingual na gagamitin. Ito ay ang lingua franca ng bansa at lingua franca ng daigdig. Kapag sinasabi nating lingua franca ng bansa, ito ay ang wikang Filipino. At kapag sinasabi naman natin na lingua franca ng daigdig, ito ay ang wikang Ingles. So sa tingin nyo, ano kaya ang dahilan kung bakit kailangan nating gamitin ang dalawang wikang ito? Tama, ang pinakamabisang dahilan kung bakit kailangan nating gamitin ang dalawang wikang ito sapagkat ito ay magagamit sa pag-unawa at pagbalugad ng mga konseptong kahusayang pangangailangan ng mga mag-aaral na Filipino para sa pansarili, para sa pambansa
at para sa pandaigdigang kapakinabangan. Progresibo ang layunin ng edukasyong bilingual, sapagkat hangarin nito ay ang pantay na katatasan at kahusayan sa paggamit ng dalawang wika. Binibigyang diin ng patakarang ito na sa kabila ng paggamit ng wikang banyaga ay huwag dapat nating kalimutan ang paggamit ng ating sariling wika. Upang tiyakin na may natutuhan kayo at mauunawaan ninyo ng gusto ang ating talakayan ngayong araw, ay magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain. Hahatiin ko kayo sa 3 pangkat. So sa unang pangkat ay ang pangkat nilang Alimpuos, Kasilak at Baruntoy. Para sa ikalawang grupo naman ay ang grupo nila Lura, Barrios at Cinco. Para naman sa panghuling grupo ay ang grupo nila Taganahan, Takder, Panagsagan at Niha Colbe. So ano nga ba ang inyong gagawin? Para sa pangkalahatang panuto ay kailangang makapagpresenta kayo ng isang malikhaing pagpipresenta sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya. Para sa unang pangkat, ang inyong gagawin ay ang kahulugan ng bilingualismo. Para sa ikalawang pangkat ay ang dahilan ng pagkakaroon ng bilingual at ang sa pangatlong pangkat naman ay ang dalawang wikang gagamitin. So kung kayong katanungan ay magtanong lamang kayo sa akin sapagkat libre lamang ang aking oras sa inyo. Para sa inyong presentasyon ay kayo na lamang ang bahalang pumili kung paano kayo magpapakita o magpipresenta ng may pagkamalikain. Para sa aking pagmamarka ay may inihanda ako ditong pamantayan. Una ay ang pagiging malikhain 15 puntos, orihinalidad 15 puntos, kaalaman sa presentasyon 10 puntos, at ang paraan sa pagpipresenta ay 10 puntos na mayroong kabuuan na 50%. Okay, maaari nyo nang simulan ng inyong gawain. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto. At dahil wala na tayong sapat na oras, simulan nyo na sa pagpipresenta, unang grupo. Napakagagaling naman talaga ng inyong presentasyon, pangkat una. Talagang ipinakita ninyo roon kung ano nga ba ang kahulugan ng bilingualismo. Natitiyak ko rin na naintindihan at naunawaan ninyo ng mahusay kung ano ang ating talakayan ngayon sapagkat ipinakita ninyo sa inyong presentasyon kung ano ang kahulugan ng bilingualismo. At dahil dyan ay bibigyan ko kayo ng 48 puntos. Okay, sa group 2 na tayo. Isang napakagandang presentasyon din ang ginawa ninyo pangkat ikalawa sapagkat nakikita ko roon kung paano ninyo ipinakita ang dahilan ng mga pagkakaroon ng isang bilingual. At dahil napakagaling ng inyong ginawa ay bibigyan ko rin kayo ng 48%. Okay, para naman sa ikatlong pangkat. Napakahusay pangkat ikatlo sapagkat talagang ginamit pagiging malikhain sa inyong presentasyon at dahil napakamalikhain ng inyong pagkakagawa at mayroon din kayong orihinalidad ay bibigyan ko kayo ng 50 puntos. At dahil dyan ay palakpakan ninyo ang inyong sarili dahil napakagaling ninyong magpresenta sa ating klase ngayong araw. Kung napapansin naman ninyo ay may pinost akong link sa thread natin sa Teams. So iyon ay naglalaman ng ating maikling pagsusulit sa ating talakayan ngayon. So huwag kayong mag-aalala sapagkat nakatitiyak akong napakadali lamang ng pagsusulit na iyon at nakatitiyak ako na masasagutan nyo iyon ng tama. Ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutan ang mga katanungan na nakalahad doon sa link na aking ipinaskil. Kakaintindihan ba? Okay, at dahil wala na tayong sapat na oras at dahil ubos na ang ibinigay ko sa inyo na oras, ay pakipas na lamang ang inyong mga kasagutan sa thread sapagkat i-check ko na lamang iyan mamaya. Nagkakaintindihan lang ba? Okay, ngayon naman para sa ating panghuling gawain, para sa ating takdang aralin, ay sumulat kayo ng inyong reaksyon patungkol sa ating
tinalakay ngayong araw. Kailangan ay aabot ito ng 3 hanggang 5 pangungusap. So, kailangan ninyong ihanda ang inyong sarili sa susunod nating pagkikita sapagkat ibabahagi nyo iyan sa klase. Nagkakaintindihan ba? Okay. So, paano ko nga ba mamarkahan ang inyong takdang aralin? Ang pagmamarka ay mayroon akong inihandang pamantayan. Una ay ang pagiging organisado ng lalaman ng inyong takdang aralin ay may 10 puntos, orihinalidad 10 puntos, na mayroong kabuuang 20 puntos. Nagkakaintindihan lang ba? Okay, maraming salamat. Lagi nating itatak sa ating isipan na kapag sinasabi nating lingua franca ng bansa, ito ay ang wikang Filipino. At kapag sinasabi nating lingua franca ng daigdig, ito ay ang wikang Ingles. Nagkakaintindihan ba? Okay, maraming salamat. At dahil dyan, kailangan ay ihanda nyo ang inyong sarili sa susunod nating pagkikita para sa isang muli na namang napaka-interaktibong diskusyon. Maraming salamat sa inyo dahil napaka-interaktibo ninyo ngayong araw at dahil dyan ay maaari na kayong mag-leave sa ating meeting. Maraming salamat. Paalam!